Sa paligid ng mga patay, isang buhay ang magsisimula. Nang isang ginang ang humilab ang tiyan, ang mga rescue team, alertong sumaklolo. Sa mga pumapasok at lumalabas dito sa loob ng sementeryo, kumari lang po sana, pakibobble check nyo po mga gamit nyo. Naglipa na po mga mandurugan dito sa loob. Ito'y ginagawa namin taon-taon kasi kung makikita nyo naman, ang dagsa ng tao rito napakarami. Halos hindi na rin kayanin ng City Health Department. So kami ang lumalabas na augmentation group para ma-comply ma-serve yung pangangailangan ng mga taong pumupunta dito sa loob ng sementeryo. Kadalasan ang na-encounter namin mga cases, mostly mga hypertensive, hypoglycemia, meron din mga trauma cases. Hindi na rin may iwasan to sa sobrang dami ng tao. Katulad kanina, sobrang init ng panahon. Naglalakad kasi ano siya, yung nahilo na lang na unti-unti nagko-collapse. Kasi last time nagpunta kami rito mas maaga. At 5 o'clock pa lang nandito na kami. Ngayon lang kami tinanghali. Nawalan siya ng malay kasi nag-hypoglycia, bumaba sugar. At the same time, hindi siya kumain. Very small amount lang yung intake niya ng breakfast. Pinakain namin ng konti. So binigyan namin siya ng mga 3 liters ng oxygen. Nakatulong yun. Naka-recover siya. Around 2 PM nagkaroon kami ng tawag na meron daw isang buntis na dadalhin dito sa station namin. Then, dinala nga ng isang mobile ng police. Pagdating naman dito, kino-coordinate namin sa Manila Health para sa assessment ng doktor. Ang assessment ng doktor is 6 to 7 cm. Dilated na yung cervix. Ongoing labor siya. Pero hindi pa siya pumuputok yung panubigan. Abuanan mo na! Abuanan na! Pang-anim na anak niya na. Then, ayon sa assessment namin, true labor pain yung nararamdaman niya. Tamang pagsakit na ng tiyan. Bali, kinuha na natin siya ng vital signs. Sumasakit na hindi niya maintindihan. Pa lang sa sementeryo, bago ka makalabas, ang dami mong dadaan ng tao. Napakahirap para sa amin na lumabas dahil unang-una ang Pilipino, medyo matigas ang ulo. Sasabihin nila walang pasyente. Hindi nila iniisip yung pasyente. Hindi naman kami magsisirena kung wala kami pasyente. Minsan hindi na lang din namin maiwasan mapasigaw dahil syempre iniisip namin yung responsibilidad namin sa pasyente. Pagtanggap naman nila, meron tayong tinatawag na proper endorsement. Na-endorse ng Manila Health yung aming pasyente at tinanggap naman ng maayos ng Ospital ng Tondo. Kaya walang hirap. Once na tinanggap na ng doktor, hanggang doon na lang kami. Naging maganda yung ano nila kasi dito kasi, pag walang check-up kasi hindi naman inaano. Pero kahit pa paano sila, nung nandun sila, agad-agad na asikaso ako dito sa Tondo. Maganda yung naging proseso na ginawa nila sa akin sa pagpapaanak. Mga kaibigan, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay po sa aming programa. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako naman Arnold Glavio, dito sa Rescue. Naniniwala kami kahit sino pwedeng tumulong.